Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nang masakop ng mga Hapones ang Pilipinas noong taong 1942, agad nilang itinatag ang isang pamahalaang militar upang ipakita na sila na ang may kapangyarihan sa bansa. Ngunit upang makuha ang tiwala ng mga Pilipino at palabasin na sila'y nagbibigay ng kalayaan, unti-unti nilang binalangkas ang isang pamahalaang sibil na kontrolado nila. Ito ang tinatawag na puppet government o puppet na pamahalaan. Ang puppet government ay isang uri ng pamahalaan na sa tingin ng publiko ay malaya at sariling namumuno. Ngunit sa katotohanan ay nasa ilalim lamang ng utos at kapangyarihan ng bansang sumakop. Sa kaso ng Pilipinas, ang mga Hapones ang tunay na may kontrol at ginamit lamang nila ang mga piling leader na Pilipino upang isulong ang kanilang mga layunin. Noong January 23, 1942, matapos sakupin ang Maynila, itinatag ng mga Hapones ang tinatawag na Philippine Executive Commission o PEC na pinamunuan ni George B. Vargas bilang chairman. Ang komisyon na ito ang nagsilbing pansamantalang pamahalaan ng bansa at sumusunod sa lahat ng ipinag-utos ng pamahalaang militar ng Hapon. Layunin ng PEC na magbigay ng ilusyon na mga Pilipino mismo ang namamahala, ngunit sa katunayan, limitado lamang ang kanilang kapangyarihan. Ang lahat ng mahalagang desisyon ay dumaraan sa kamay ng mga opisyal na Hapones. Dito pa lamang, malinaw ng kitang-kita ang impluwensya ng Japan sa pamahalaan. Pagsapit ng taong 1943, nagpasya ang mga Hapones na bigyan ng mas mataas na anyo ang kanilang puppet government upang magmukhang tunay na malaya ang Pilipinas sa pamamagitan ng kalibapi o kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas, isang partidong politikal na pinamunuan ni Benigno Aquino Sr. napili ang mga kinatawan upang bumuo ng isang bagong saligang batas. Noong October 14, 1943, opisyal na idiniklara ang pagkakatatag ng ikalawang Republika ng Pilipinas. Itinalaga si Jose P. Laurel bilang Pangulo. Dito nagsimula ang panunungkulan ng pamahalaang tinaguriang Puppet Republic. Ano-ano ang katangian ng puppet government? Una, kontrolado ng mga Hapones. Bagamat may Pangulo, Gabinete at Kongreso ang Republika, lahat ng desisyon ay kinakailangang aprubahan ng Japanese Imperial Army. Hindi ganap na malaya ang Pilipinas sa pamamahala. Ikalawa, ang propaganda. Ginamit ng mga Hapones ang pamahalaan upang ipakalat ang kanilang ideolohiya. Ipinasok nila ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere kung saan di umano ay magkakaisa ang mga bansa sa Asia laban sa kanluran. Ngunit sa realidad, ito ay paraan lamang ng Hapon upang dominahin ang Asia. Ikatlo ay ang ekonomiya. Pinilit ng mga Hapones na ibigay ng Pilipinas ang mga produktong agrikultural gaya ng palay, gulay at asukal para sa kanilang hukbong militar. Nagkaroon ng malawakang kakulangan sa pagkain dahilan upang lumaganap ang gutom at kahirapan. Ikaapat, paggamit ng takot. Ang mga tumututol sa pamahalaan ay pinaparusahan. Maraming Pilipino ang pinaghihinalaan bilang gerilya at agad na pinapahirapan o pinapatay ng mga Hapones. Ang kahirapan ng pamumuno ni Jose P. Laurel. Si Pangulong Jose P. Laurel ay nahirapan sa kanyang tungkulin dahil limitado lamang ang kanyang galaw. Bagamat pilit niyang pinoprotektahan ang interes ng mga Pilipino, wala siyang sapat na kapangyarihan upang pigilan ang kalupitan ng mga Hapones. Ilang mahalagang pangyayari sa ilalim ng kanyang pamumuno. Muling binuksan ang mga paaralan, ngunit may matinding censorship. Tinanggal ang paggamit ng English at pinalaganap ang Nipongo. Nagkaroon ng tinatawag na Mickey Mouse Money o pera ng Hapon. Ngunit nawalan ito ng halaga at nagsilbing sanhi ng matinding inflation. Pinilit ng mga Pilipino na magbigay ng pagkain at serbisyo sa hukbong Hapones. Sinikap ni Laurel na mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng pananakop. Ngunit madalas siyang kinamumuhian dahil iniisip ng marami na siya nakikipagtulungan sa mga Hapones. Nang magsimulang magbalik ang mga Amerikano noong 1944,
Sa pamumuno ni General Douglas MacArthur, unti-unting nanghina ang puppet government, lumakas ang kilusan ng mga gerilya at lumaganap ang kagustuhan ng mga Pilipino na wakasan ang pananakop ng Hapon. Noong 1945, matapos ang pagbabalik ng mga Amerikano at malawakang labanan sa Maynila, tuluyan nang bumagsak ang puppet government. Muling naibalik ang pamahalaang Commonwealth at pagkatapos ng digmaan, sumailalim sa pagsisiyasat ang mga lider na nakipagtulungan sa mga Hapones. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!